Hi, hello, good morning. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Kape po tayo. At habang tayo nagkakape, tayo naman ay magninilay ng kanyang mga aral at salita. Siyempre magandang may mga aral at salita din ng ating Panginoon sa bawat umaga, sa bawat ating paggising, di ba? Lumalakas ang katawan, malakas din ang ating espiritual. Naman ay magnilay ng kanyang mga aral at salita. Saman pong kayo panig ng mundo sa ibang bansa. Anong oras, araw man dyan. Sa bagay, advance late lang naman tayo Magkakaiba lang yung ating oras. Tayo po ay tutunghayin ang ating pong pagbasa at ito po ay hahanguin natin sa Awit, chapter 90, verse 12. Ang sabi po ay ganito, "Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ano nga yun? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Mapapansin natin sa sulat na ito na binibigyang pahalaga ng taong ito na siya ay turuan na maging makabuluhan, maaari, may kwenta, may value ang bawat araw na darating sa kanyang buhay. Kasi sabi niya, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, makikita din natin sa ating pagbasa na nagmimithi siya na magkaroon ng karunungan. Hello, Sister Arian Maricorli. Yun nga palang order ko, parang nalimutan ko na, Di ba may order ako sa'yo? Parang nagkalimutan tayo. Nalaman ko nandun pala kayo Sabado pero parang hindi mo nabanggit yung order ko. Anyway, saka na lang pag meron na. Pwede din naman sa Christmas party na lang ninyo. Ayan. So, sabi ng Awit 90 verse 12, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ayan. Ano raw yun? Pusong may karunungan. Actually, pag pinag-uusapan ang puso, magkakaugnay yan Tainga, puso, tsaka isipan. Hindi yan nagkakalayo Hindi ko po nadala, kaya pala. Kaya pala hindi mo na-remind. Kaya pala hindi ka pala nag-message na may order pala ako, yung order ko. Kaya nagkalimutan talaga. Nalimutan ko talaga noong nakaraan. Naalala ko na lang after ng ilang araw. Sabi ko, nagpunta sila sa Ambil. Parang hindi ko yata nakuha yung order ko. Yung pala, hindi nadala. Anyway, better luck next time. Habang tayo ay tumatanda, parang lalong umiikli ang buhay. Sabi ng isang author na si Victor Hugo. Totoo naman, di ba? Salamat sa 7 million in the house. Totoo po yan Habang tumatanda ang tao, parang umiikli ang buhay. Hello, Sister Rosanne to Sibutin. Oy, kumusta naman dyan sa sa Albay? Regards dyan sa mga kasamahan mo Regards sa mga taga-Albay. Pag-pray pa rin natin si Brother Aldrin. Mapaghimala naman si Lord Gumagawa siya ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Minsan namamagitan siya sa ating buhay kapag hindi na natin kaya ang mga pangyayari. Ang Diyos ay dumarating para tayo ay iligtas. Yan naman ang ating Diyos, di ba? Hello, Brother Manny de la Cruz. Magaling ka na, nakakahayo ka na Sabi sa iyo ang isa sa magaling magpagaling ng mga karamdaman, hayo. Outreach. Ang nakapagpapagaling talaga sa karamdaman. Maliban sa gamot, hayo. Hayo tandaan natin, hayo ang nakapagpapagaling sa karamdaman. So, habang tumatanda tayo, parang lalong umiikli ang buhay, sabi ng author na si Victor Hugo. Totoo naman
Kaya lang, maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin lalo sa pag-aaksaya ng panahon. Totoo din. Good PM, sir. Okay na po ako. Thanks po. Prayer kita tayo sa Sabado. Sige, magkape tayo, brother Manny. Dalawa lang yan eh. Ako ang magpapakape sa'yo o ikaw ang magpapakape sa akin. Basta ang mahalaga, nagkape. Di ba? So, papapansin natin na maikli na nga ang buhay ng tao, inaaksaya at inuubos pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Pag-aaksaya daw ng buhay ang mga alalahanin, ang mga isipin, ang mga bagay-bagay na hindi productive, hindi makakatulong, hindi makakapagpalago sa ating buhay. Di ba? Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin lalo sa pag-aaksaya ng panahon. O nga naman, no? Paano ba natin inaaksaya ang panahon? Paano ba natin inuubos ang panahon? Paano ba nasasayang ang mga panahon na dapat ay pakinabangan natin ito? Dapat ma-enjoy natin. Ano ang sabi ng awit 90:12? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Parang sinasabi dito na bawat araw ay pahalagahan natin. May kwenta, may paglago, may mabuting bunga. 'Di ba? Yung bawat araw natin dapat mayroon pong nagaganap na magagandang bagay sa ating buhay. Hindi lang sa literal na buhay, kundi sa ating pong buhay espiritual. Maraming nasasayang na mga panahon. Hello, Brother Raymond Rica Plaza, Sis Marilo Arcina, salamat po. Sir Joan Cervantes, good morning. Salamat sa inyong pagdating. Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa natin sa pag-aaksaya ng panahon. Siguro self-explanatory na ito. Marami talaga tayong pag-aaksaya ng panahon na dapat may nagawa na tayo, na dapat nakita natin yung resulta, di ba? Wala nang lulungkot pa kaysa buhay na nasayang lang sa madalas na pagpoproblema. Ano yung title natin dyan sa baba? Sayang oras pag namomroblema lang tayo. Andiyan po sa baba. Sayang ang ating oras kapag pinoproblema natin yung mga bagay-bagay sa ating buhay na imbis na bigyan ng solusyon, nagmumukmuk tayo, kakaproblema, nauubos yung ating araw, yung ating maghapon, nauubos yung buong araw, kakaproblema, na sayang lang. Kung habang iniisip mo yung problema, gumagawa ka, meron kang pinagkakaabalahang bagay, edi meron pong naganap pang maganda habang ikaw ay may problema. Hindi naman natin kayang lutasin ang problema kapag pinoproblema lang natin. Di ba? Wala nang lulungkot pa kaysa buhay na nasayang lang sa madalas na pagpoproblema. Tulad ito ng kwento ng isang Amerikana na nangarap makapasyal sa England sakay ng tren. Tingnan nyo Isang Amerikana nangarap na sumakay ng tren, makapasyal sa England. Nagkatotoo naman ang pangarap niya, kaya lang sa pagsakay pa lang ay nagproblema na siya sa mga bagay sa loob ng tren. Bakit naman siya nagproblema? Nagkaroon na nga ng katuparan na siya'y makasakay sa tren sa England, papuntang England. Amerikana o babae na nangarap, pero sa kanyang pagsakay sa tren, mayroon pong nangyari. Bakit? Na problema siya. Ano ba ang naging problema niya? Una, nireklamo niya ang bintana. Di ba? So pagpasok pa lang niya sa tren, nireklamo niya na yung bintana, nireklamo yung temperatura, nireklamo yung upuan, nireklamo ang pwesto ng mga bagahe niya, at iba pa, sari-sari, mga pagrereklamo. Nakita niyo yung problema sa kanyang paglalakbay. Nagulat na lang siya nang nakarating na pala siya sa huling istasyon. Tingnan ninyo, sa maraming bagay na dapat ini-enjoy niya habang siya nakasakay sa tren, inubos niya ang kanyang problema sa bintana, sa pinto, sa upuan, sa lagay ng mga bagahe, etc. etc. Hindi niya namalayan, nandun na siya sa destinasyong kanyang pupuntahan. Anong sabi niya? Nanghihinayang siya at nasabi sa taong sumalubong sa kanya. Ano ang sabi niya doon sa taong sumalubong sa kanya? Kung alam ko lang na mabilis lang pala ang biyahe, hindi ko na sana sinayang ang panahon ko sa pagrereklamo. Tingnan po ninyo, imbis siya na-enjoy niya yung kanyang paglalakbay, naubos lang yung kanyang panahon, sayang sa pagrereklamo ng pagrereklamo, di ba? Sa buhay na ito, tayo po ay naglalakbay lamang. Dapat ini-enjoy natin yung kapaligiran. Ini-enjoy natin yung ating kapitbahay, yung mga tao sa paligid. Bakit? Maikli lang ang buhay.
Hindi natin namamalayan, nandun na tayo sa final destination natin, di ba? So, sayang lang yung ating oras at panahon kapag tayo ay namumroblema. Ano ang title natin? Sayang oras, mamroblema. Kaya ikaw pong nanonood ngayon, huwag mo sayangin ang oras mo, kakaproblema mo, enjoy mo lang. Brother Raymond Recaplaza, sige lang, enjoy your life. Enjoy natin ang ating buhay. Hello po, Sister Beth Layo Guerrera. Good morning. Ano ang sabi ng babae doon sa sumalubong sa kanya? Sapagkat hindi niya namalayan na nandun na siya sa kanyang huling istasyon. Ano ang sabi niya? Kung alam ko lang na mabilis lang pala ang biyahe, hindi ko na sana sinayang ang panahon ko sa pagrereklamo ng pagrereklamo. O diba? Totoo din yun eh. Sabihin natin sa ating sarili, huwag tayo magreklamo. Kung ano yung anandyan na ulam, sige lang. Kung ano yung nandyan sa paligid, sige lang. Enjoy natin ang ating buhay. Madaling malihis ang atensyon natin ng mga problemang walang saysay. Ayan, mga problemang kapitbahay, o di ba? Pinoproblema natin madalas yung ating kapitbahay, samantalang sarili natin daming problema. Pagbabudget ng maliit na kita, o di ba? Meron tayong mga income, pinoproblema din natin. Good morning din po, Sister Beth. Amen, true, Sister Joanne. O, totoo naman, di ba? Madaling malihis ang ating atensyon sa mga problemang walang saysay. Halimbawa, problemang kapitbahay, o di ba? Marami tayong pinoproblema sa kanila. Problema na nila yun, hindi mo dapat problemahin eh. Di ba? Pagbabudget ng maliliit na kita, o di ba? Kung meron kung ano nandiyan, di sige lang. Gastusin. Kung ang pagkakagastusan, itabi. Di ba? Ano pa? Mga senyales ng pagtanda. O, tingnan nyo, marami tayong iniintindi. Ako nga po, napansin ko yung aking ibabaw ng tuktok eh. Medyo nababawasan na ng buhok eh. Ito, napansin ko lang po ito. Nagsimula ito nung ako po ay nasa Macau. Kasi dahil nung dumating yung winter, kapag maliligo, laging naka-hot water. Eh, ang manok po, kapag siya ay inilublob mo sa mainit na tubig, madaling tanggalin yung balahibo kasi nainitan yung balat ng manok eh. So napansin ko, naobserbahan ko siguro, kaya po ako unti-unting nagkaroon ng parang mauubos na buhok dito, kakapaligo ng mainit na tubig nung ako'y nasa Macau kasi hot water yung shower eh, di ba? Kaya din sa mga kabataan na nariyan, huwag kayong magwiwili na maliligo ng mainit na tubig na kapag ibinuhos ninyo, mapaso-paso ang inyong ulo. Darating ang panahon, makakalbo din kayo. Mauubos ang inyong buhok. Yan po yung aking naobserbahan eh. Kaya ngayon, di na po ako nag-iinit ng tubig. Hanggat kaya ko yung tubig na ipinapaligo ko para hindi tuluyang maubos yung buhok ko dito sa ulo. Hinagawa ko, hindi na ako nag-iinit ng tubig. Doon po yan unti-unting nalaga siguro, nainitan yung aking, kaya medyo ko. Pero hindi ko pinoproblema. Maubos man ito, sige lang. Bahagi ng buhay ng tao yan eh. Enjoy natin yung kalbo. Diba? So ano pa? Ang mga pinoproblema natin, yung mga sign ng pagtanda, pagkulubot ng noo, pagkulubot ng pisngi, pagkulubot ng balat. O diba? Masyado nating iniintindi. Masyado nating binibigyan ng malaking problema na hindi naman dapat problemahin. O, diba? So, mga sinyalis ng pagtanda. Ano pa? Mga pinoproblema natin. Ang pagyaman ng ibang tao kaysa sa atin, o, di ba? Nalalamangan tayo, nauungasan tayo, di ba? Father Jonathan Malyari, maraming salamat sa iyo. Pinoproblema din natin yung pag-asenso ng ibang tao. Eh di magsikap din tayo para umasenso tayo. Bakit natin binibilang, kinikwenta yung mga bagay na pumapasok sa kanila? Bakit natin iniintindi yung mga bagay na income nila? Bakit natin iniintindi yung mga bagay na meron sila at wala tayo? Yung pagkukumpara natin ang ating buhay sa iba. Pag-uubos ng oras yan, pag-aaksaya ng buhay yan. Diba? Sino apektado? Di ikaw, ako, tayo. Kaya hindi dapat, tama, na tayo ay nagkukumpara. Pag-aaksaya ng oras at panahon yan, maiksi ang buhay. Eh kung nagkukumpara ka, inuubos mo yung pagkumpara sa ibang tao, mag-garden ka, mag-vlog ka na lang. Ayan, diba? Gumawa ka ng post na magaganda at makabuluhan sa Facebook, sa mga social media. Hello, Shanghai Nation. Salamat sa iyong pagdating. Sister Jocelyn, Carlet Bernardo, maraming salamat po. Ang saya naman ang gawain nyo dyan sa Antipolo. Sana makapasyal ako dyan sa inyong gawain sa Tansa. Tansa yun eh. Alam ko nakarating na ako dyan, di ba? So,
Ano pa yung mga bagay na pinoproblema natin maliban sa problemang kapitbahay, pagbabudget ng maliit na kita, mga sign ng pagtanda, di ba? At pagyaman ng ibang tao kaysa sa'yo. Huwag natin intindihin kung sila yumaman, sumagana. Magsikap din tayo para yumaman at sumagana. Tinanggap ni Moises ang kaiklian ng buhay at nanalangin. Ano ang sabi ng awit 90 verse 12? Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon ng pusong may karunungan. Ito yung dapat din nating maging guide, gabay sa ating buhay. Siyempre, ang salita ng Diyos. Marami siya mga wisdom na dapat nating gawin. Brother Frank Toledo, good morning sa iyo. Salamat sa iyong pagdating. Turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang magkaroon ng pusong may karunungan. Awit 90:12. Meron pong payo na dapat nating gawin para hindi sayang yung ating buhay, kakaproblema. Sa halip na magproblema o magreklamo, una, basahin ang salita ng Diyos at matapat na ipamuhay. So, yun yung una. Para makaalpas tayo, hindi maubos masayang yung ating oras at panahon sa kakaisip sa problema, kakareklamo, magbasa ng salita ng Diyos at ipamuhay, isabuhay ito, isagawa natin. Tingnan ninyo, hindi masasayang ang inyong buhay kakareklamo at kakakumpara natin sa ibang tao. Pangalawa, sikaping lumago araw-araw sa karunungan ng Diyos. Lumago saan? Sa karunungan ng Diyos. Hindi lumago sa kakareklamo, kakukumpara, kakatingin sa iba, kakamarites sa iba. Pag nagmarites, pati ang isang tao, ang kasunod niyan, marisol, di ba? Kaya hindi makakapagdulot ng mabuti sa ating buhay espiritual. So sikaping lumago araw-araw sa karunungan ng Diyos. Ikatlo, ituon ang sarili sa mga bagay na may pangwalang hanggang halaga. So ang ating oras, panahon ay ubusin natin, ituon natin, ipokus natin sa mga bagay na pang walang hanggang halaga. Saan yun? Sa langit, sa itaas, sa mga bagay na nasa buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo, makakaalpas tayo, makakalaya tayo sa mga iniisip at pinoproblema natin. Ituon ang sarili sa mga bagay na may pang walang hanggang halaga, gawing layon na sa pagsalubong, isang araw sa naghihintay na tagapagligtas. Puso natin ay puspos ng kanyang karunungan, hindi ng problema. O, di ba? Kung inaabangan natin ang pagbabalik at pagdating ng ating Panginoon at tayo yung sasalubong sa kanya bilang siya ang ating tagapagligtas, siya yung ating tagapagtubos, siya yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Amen po, Sister Beth. Amen, Sister Cristo Rubis Pernia. O, di ba? So, ibig sabihin, mawawala na yung pag-aaksaya mo at pag-uubos mo ng panahon sa mga bagay na nasa mundong ito. Araw-araw naman, bawat saglit na dumadaan, totoo, may pagsubok. Ngunit, pagkatapos ng pagsubok, mayroon namang kaligtasan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nga ang dapat nating gawin, buong tiwala tayo sa kanyang karunungan na magkaroon ng takot sa kanya para mawala ang mga kabalisahan ng ating buhay. Panghuli, ang problema ay isang malaking anino sa likod ng isang maliit na bagay. Napansin niyo po, kapag meron kang isang bagay na hawak, tapos nasisikatan ng liwanag, pansinin niyo yung anino, mas malaki kaysa doon sa bagay na hawak mo. Anong ibig sabihin? Yung mga bagay na pinoproblema natin, napakaliit lang nun. Kaya lang doon tayo nakatingin sa anino, na akala natin sobrang laki. Sabi nga nung isang tao na pumunta sa doktor, nung siya ay pumunta sa doktor, ano ang sabi niya? Dok, sabi niya, meron po akong problema, Dok. Tulungan mo ako. Anong problema mo, iho? Sabi niya, Dok, barado po ang aking kaliwang baga. Diba? Sabi ng doktor, iho, paano mo nalaman? Paano mo naman nalaman na barado ang kaliwa mong baga? Tanong nung doktor, kasi takang-taka paano nalaman nung pasyente na barado ang kanyang kaliwang baga? Paano mo nalaman na barado ang kaliwa mong baga, iho? Kasi po, barado ang kaliwa kong ilong. Diba? Sipon lang yung problema niya. Pagbabara lang ng kaliwang ilong niya, pinalaki niya na yung problema.
Pinapunta niya na agad sa baga niya yung pagbabara ng kanyang ilong. Minsan, yung problema natin napakaliit, pero nakatingin tayo doon sa anino ng maliit na bagay, yun yung ating pinoproblema na napakaliit. Pagkatiwala mo yun sa Panginoon, minsan ganun ang liit-liit ng ating problema, pinapalaki lang natin. Tatandaan po natin, mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang problema mo raw ay kasing laki ng barko, container na barko, o yung pinaglalagyan ng mga container van ng barko, mas malaki ang Diyos sapagkat ang katumbas niya ay ang karagatan. Diba? Mas malaki ang solusyon ng ating Panginoon. So, huwag sayangin ang ating oras at panahon sa kakaproblema. Sayang lang ang magproblema sa buhay. Ang problema ay isang malaking anino sa likod ng isang maliit na bagay. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon sa umagang ito. Salamat sa 5 million in the house. Kayo pong nakapanood at sumabay, nag-stay. Pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito. Nanawa dumating ang karunungan ng ating Panginoon sa ating buhay, sa inyong buhay, para magamit natin sa ating pang-araw-araw. Bye-bye! I love you with the love of the Lord. God bless sa inyo po lahat.